Hello pong muli mga kababayan, nagbabalik pong muli ang inyong katambay Manong po para po magkomento pong muli sa inyo mga kababayan. Samahan niyo po ang inyong lingkod. Umpisahan na po natin siyempre po bago tayo mag-umpisa, magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa atin lahat saan man sulok ng bansa o mundo tayo naroon. Naway maingatan po tayo mga kababayan. Doble ingat po at konting tiis po mga kababayan. Napakahirap po ng sitwasyon na dinadanas po natin lalo po sa kahirapan at napakataas po mga bilihin at bayarin sa ating bansa. At syempre po, ang pagtugon po ng gobyerno ay hindi po natin nararamdaman mga kababayan. Bagkus, napakarami pong isyong pumuputok lalo po sa ating kapirahan. Ngayon po, ito po komentuhan natin mga kababayan. Ito pong issue ng PhilHealth po dahil meron po dito nagpetisyon. Nagpetisyon po kasi rito dahil kinuwestiyon po ng nagpetisyon, I think si dating Justice, Associate Justice Carpio at kasama po yata si Senator Coco Pimentel ang mga nagpetisyon po sa ginawa pong paglipat po nila sa pera po ng mga contributor ng mga Pilipino. Tayo po mga nag-contribute sa PhilHealth na hindi po bababa sa 89.9 billion ang pondo po ng PhilHealth na inilipat po nila pabalik sa National Treasury. Ito po ay kinuwestiyon dahil bawal po ito at hindi po ito karapat-dapat mga tambay, labag sa batas. Ito po ang tinututulan at ito po ngayon ang pinag-uusapan po sa Korte Suprema. Nakita po natin, puro pera po ang issue mga kababayan ng bagong Pilipinas. Nung nakaraang araw lang po, nakaraang araw, ang inilabas naman po ng Korte Suprema ay binibigyan po ng 10 araw para sumagot. Ito pong pamahalaan natin magmula po sa institusyon ng Kamara at Senado at sa pamahalaan po sa pangunguna po siyempre ng Pangulo at ni Executive Secretary Bersamin na kailangan po nilang sagutin ang petisyon po sa paggawa po nila ng 2025 National Budget na napakarami daw pong blanco doon po sa BICAM Committee Report na ginawa po nila mga kababayan. Kaya po puro pera po ang issue. At syempre po, isama rin po natin yung isa pong hiling ng Pangulo na kailangan daw po, nananawagan po ang Pangulo din sa publiko, sa ating mga Pilipino na magbayad daw po tayo ng tamang buwis mga kababayan. Magbayad daw po tayo ng tamang buwis pero dito naman po sa kabilang side ay puro pera po ang akusasyon po sa kanila at nakakarating pa po sa Supreme Court mga kababayan. Komentuhan po natin ito pong ginagawa po, argument at sinisimula na pong ang pag-uusap po mga tambay. Itong petitioner sa pera po ng PhilHealth, pera ng taong bayan mga kababayan. Pakinggan po natin ang balita. Dante, kailan ba inaasahan maglalabas ng desisyon ng Supreme Court sa kasong yan at pagkatapos ba ng oral arguments ngayong araw ay makapaglalabas na sila ng desisyon? Magandang gabi, Monica. Wala tayong impormasyon kung kailan makapaglalabas ng desisyon ng Korte Suprema. Sa katunayan, Monica, hindi pa kasi tapos ang oral arguments at ngayong gabi kasi pansamantalang tinapos ng 6 p.m. Pero ayon sa Korte Suprema, magkakaroon muli ng oral arguments sa darating na February 25. Ilang buwan matapos isampa sa Korte Suprema ang 3 petisyon laban sa paglipat ng unused excess funds o hindi nagamit na pondo ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth pabalik ng National Treasury, nagharap kanina ang mga petitioner at respondent sa oral arguments hinggil sa mga petisyon. Dumalo ang petitioners tulad ni Senator Coco Pimentel at dating Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio. Samantala ang mga respondent naman ay sina Finance Secretary Ralph Recto at dating PhilHealth President Emmanuel Ledesma. Unang iprenisinta ng mga petitioner o tumututol sa paglipat ng pondo ang kanilang argumento. Ayon sa kanilang mga abogado, nasa 10% lang ng medical expenses ng mga Pilipino ang pinapasa ng PhilHealth. Labagan niya sa saligang batas ang Special Provision Number 1D ng 2024 General Appropriations Act o GAA na dapat
walang batas na ipapasa para payagan ang paglipat ng appropriations, gayon din sa constitutional right to health at bawal din sa Universal Health Care Act na ibalik ang pondo sa National Treasury. Its transfer to the National Treasury to be utilized for a different purpose is prohibited. Third, the Universal Health Care Act, which institutionalizes the National Health Insurance Program, expressly prohibits the transfer of such reserve funds back to the National Treasury. Dagdag pa na Yan po mga tambay, ano, nakakalungkot lang po yung nangyayari po sa ating kapirahan, lalo po ito PhilHealth, na talagang dapat po ito. Sana po makita po natin ang tama pong desisyon dito po sa Korte Suprema. Dahil yung paglipat po nila ng pera na nilagay po daw nila sa National Treasury natin mga tambay, itong 89.9 billion mga tambay, para po papunta sa, ito pong galing sa PhilHealth at dalin po sa National Treasury natin at ilagay po para maging proyekto daw po nila sa GAA, mga katamay, gawing budget for sinasabing appropriation bill o batas o sinasabing gagamitin po nila mga katamay ang pera po ng taong bayan. Ito po, painggan po natin itong isa mga kababayan. Ito naman po ang hiling ng Pangulo sa mga Pilipino, mga kababayan. Makakaasa po kayo na maigpit natin babantayan ang paggugol sa pondo ng bayan. Sisiguruhin natin na ang ating pondo ay magbubunga ng mga proyektong ikabubuti ng ating bansa at ikauunlad ng bawat isang Pilipino. Babantayang mabuti ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paggugol sa pondo ng bayan. Ito ang pagtiyak ng Pangulo sa kanyang talumpati sa National Tax Campaign Kickoff Event ng Bureau of Internal Revenue o BIR. Ayon sa Pangulo, ang buwis na makokolekta ng pamahalaan ay tiyak na mapupunta sa mga proyekto na mapapakinabangan ng bansa. Noong nakaraang taon, nakuha ng BIR ang target collections nito na umabot sa mahigit 2.85 trillion pesos. Ayon kay Pangulong Marcos, napakinabangan ito sa pagtatayo ng mga silid-aralan, pagsasaayos ng mga kalsada at iba pa. Ang buwis ng ating inihulog noong nakaraang taon ay katumbas ng lagpas na 1 milyong bagong paaralan. 190,000 kilometro ng kalsada o di naman ay ang 100 at 67,000 rural health facility. Kaugnay nito, may panawagan ng Pangulo ngayong panahon ng pagbabayad ng buwis kasabay ng apela naman sa BIR. Ngayong araw na ito, muli kaming nananawagan sa ating mga kababayan na at magpapaalala sa pagpapabayad ng tamang buwis. To the BRR, your mandate is clear. Be watchful. Be guardians of a system that ensures that every peso that is collected is channeled into programs that serve our people. Nagpaalala naman si BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr. sa kanyang mga kasamahan sa ahensya ukol sa kanilang tinatarget na koleksyon ngayong taon. Together, let us ensure that the collection target of 3.23 trillion pesos will be attained. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Yan mga tambay, nakita niyo po, sinisiguro po ng Pangulong Marcos na kasinte sentabo ay babantayan daw po niya ang ating mga buwis, mga tambay. Kaya nga po, nakita niyo po, sa sobrang pagbabantay ng Pangulong Marcos sa ating kapirahan, nakita niyo po, napakarami pong sinasagot nila ngayon sa Supreme Court. katulad po itong PhilHealth, mga tambay. 89 point something billion, mga tambay, ang dapat po nilang sagutin. At talagang pagdating po sa paghawak po at pagbabantay ng pera natin, talagang maasahan po talaga yata ang Pangulo sa pagbabantay. Nakita niyo na po, sa sobrang pagbabantay ng Pangulo sa ating kapirahan, nakita niyo po ang nangyari sa 2025 national budget. Nakita niyo po, pinasasagot po sila ron within 10 days dahil sa sobrang pagbabantay ng Pangulo ng Pilipinas sa national budget, mga tambay. Nakita niyo po, BICAM, blanco, nung piniramahan niya raw, kompleto na.
sa sobrang pagbabantay. Tutok na tutok po mga kababayan ang ating Pangulo. At dito po, nakita po natin, babayaran na naman tayo ng buwis. Katiwa-tiwala po ba ang pahayag ng Pangulo? At totoo po ba ang mga pahayag ng Pangulo na lahat ng pera natin ay napunta sa tamang proyekto? Hindi kaya tamang bulsa, mga kabayan? O kaya hindi tamang mga board? Ang napuntahan kaya, di umano, mga kabayan? Nakita nyo po, questionable. Napakarami po nilang issue pagdating sa ating pera. Di ba? Katulad dito, PhilHealth pa lang ito, mga kabayan. PhilHealth, hindi pa po napag-uusapan dyan. Hindi pa po umaakyat sa Supreme Court yung GSIS at SSS. At yung ating kagintuan, saan kaya napunta? Dinala. Ano kayang proyekto ang ginawa nila sa hindi bababa 25 tons o tonelada, 25 tonelada na ginto na binenta daw po sa Central Bank ng galing, mga kababayan. Ibang klase. Ngayon, hinihimok naman po tayo na magbayad daw po tayo ng tamang buwis, mga tambay. At sinisigurado ng Pangulo na ang ating buwis na ibibigay sa pamahalaan ng bagong Pilipinas na sila po ang hahawak ay babantayan pong bantay, gwardyado at mapupunta sa mga proyekto na sinasabi ng Pangulo. Mga tambay, hindi na po binanggit ng Pangulo ngayon yung proyekto niyan, 5,500 flood control. Yung mga eskwelahan na lang po binanggit. At yung mga karsada na sinasabi nga ni dating Pangulong Duterte, walang malalaking proyekto ang bagong Pilipinas. Puro tinutuloy na lang yung mga build ni dating Pangulong Duterte. Di ba mga kabayan? Wala siyang malaking proyekto. Pero napakalaki po ng ginagastos po natin taon-taon. Trillion po ang binabudget natin, mga kababayan. Kaya po, ano po ang masasabi po natin dito? Ano po ang masasabi nyo, mga kababayan? Dito po, yung issue po na iniintay na lang po natin, darating na po ito dahil meron na lang pong oral agreement o oral agreement ang natitira dito po sa Supreme Court, mga kababayan. Mga ilang pag-uusap na lang po ito at tinityak naman po natin na ilalabas po ang pinali na desisyon ng Korte Suprema kung yung budget po o yung pondo na kinuha po nila na sinasabi po na hindi po ito nagagamit o naka-reserve lang sa PhilHealth na 89-point-something billion, mga katambay, ay inilipat po nila sa National Treasury natin para magamit po nila sa sinasabi nilang mga programa, mga kababayan. Samantalang ang ating PhilHealth system, magpunta nga tayo sa mga ospital. Di ba? Sa mga public hospital. Di ba? Napakarami po dyan na halos wala pong panggastos. Hirap na hirap po. Wala pong pagkunan ng pera. Pero sasabihin nila, ang PhilHealth ay sobra-sobra ang pera. Napakarami pang dapat tulungan ng ayuda para tulong po sa ating mga kababayan na kapuspalad, lalo po sa panahon po na tayo po ay na-hospital at kailangan po natin ng tulong, lalo-lalo ng gobyerno at PhilHealth. Napakarami pa. Hindi pa nababayaran halos ang mga bills natin sa ospital, mga kabayan. At yung binibigay pa na tulong at sinasabing yung insurance natin sa PhilHealth, hindi naman po 100% ang binibigay sa atin. Pero pagdating po sa bagong Pilipinas, yung pera dapat na ibigay na sa mga Pilipino, lalo sa mga nag-contribute na kailangan ito, dapat nga 100% na ang kanilang gastusin kung sila makakasakit. Di po ba hindi? Halos 20%. Di po ba ang halos na ibibigay lang sa atin? Di po ba? Samantalang kung kuhanan tayo ng pera ng nakaupo na gobyerno natin ngayon, nakaupong politiko, kinukuhanan tayo ng hindi bababa sa 89 billion. Samantalang tayo ang nag-contribute nun. Di po ba? At yung mga tax ng mga sins tax, yung mga bisyo, yung mga alak, sigarilyo, di ba? Napupunta rin po sana sa PhilHealth. Kaya lang siniro pa nila budget yan, di ba? Subsidy zero. Pero kinuhanan nila ng malaking pera. Kaya dito malalaman po natin yung tamang desisyon ng Korte Suprema dito po sa petisyon na ginawa po
ng dating Associate Justice na si Carpio at syempre kasama si Coco Pimentel, mga tambay, ang senador. At talagang nakita po nila na labag sa konstitusyon natin na galawin mo ang pera na contribute ng taong bayan katulad ng PhilHealth, mga kababayan. Pero sa kabilang banda naman, pera pa rin ang pinag-uusapan. Pera ang issue sa PhilHealth, pera ang issue sa 2025 national budget, pera pa rin po ang pinipilit ng Pangulong Marcos ngayon na magbayad tayo ng tamang buwis. Puro pera po, mga tambay. Puro pera. Napakagaling po sa pera yata ng bagong Pilipinas, mga kababayan. Kaya nakakalungkot lang po. Parang, yung tinatax natin, mga kababayan, hindi natin na-appreciate. Mas na-appreciate po ng mga politiko yung tax natin. Sila po yata ang nakaka-appreciate, hindi po ang taxpayer. Bakit ko nasabi? Nakita nyo po, kung tayo ay pagsabihan na magbayad ng mga buwis, itama natin ang buwis. Magbuwis tayo ng tama. Pero ang tanong, nagseserbisyo ba sila ng tama sa atin? Ginagawa ba nila yung tungkulin nila na tama, na bigyan tayo ng magandang buhay? Murang mga bilihin, maraming trabaho. Naibibigay ba nila sa atin yan? Pero yung tax natin, sila lang ang gumagamit, sila ang nasusunod kung saan nila ilalagay, kung saan nila dadaling mga proyekto. Yung iba, nakukurap pa yata at naninegosyo pa yata nila, pinagkakakitaan pa nila, mga kababayan. Di ba ba? Tapos malalaman na lang natin, matutuklasan na lang natin, makakarating na sa Supreme Court kasi illegal, nagiging illegal na ang paggamit nila at paggawa nila, paglipat nila ng pera. Di ba? Nakita nyo po, paano natin pagkakatiwalaan? Katiwa-tiwala pa ba ang bagong Pilipinas sa paghawak ng pondo ng bansa, ng bayan? Mga bayan, yung mga issue na ganito. Pero magtataka ka, nakapagtataka, sa kabila ng ganito nangyayari sa atin, sa kaperahan natin, pero nangunguna pa rin sila. Yung survey nila, walang kamatayan, mga tambay. Nangunguna pa rin sila. Ibang klase. Ibang klase, mga kabayan. Kaya nakakalungkot. Ngayon, ang aabangan na lang natin, mga kabayan, sana lumabas ang katotohanan, ang tamang issue. Talagang kung yung paglabag sa batas, katulad ng sinabi ni dating Pangulong Duterte, puro pang-istapa ang ginawa sa pera natin. Puro pang-istapa raw eh. Katulad dito, issue sa PhilHealth, nasa Korte Suprema na. Iintay na lang natin ang resulta na ihahatol ng Supreme Court sa atin. At malalaman naman natin yan, mga kabayan, kung ano ang hatol nila dyan. Dahil mismo ang dating Pangulong Duterte, nagsabi na dyan, mga kababayan, istapa ang kaso, mga kababayan. At isa pa, ipinaiiwas po nila dyan. Iniiwas po nila dyan ang Pangulong Marcos, mga kababayan. Bakit ko nasabi? Dahil po, yan po ay kaso po yan, mga tambay. Marami pong kaso na kakaharapin po ang bagong Pilipinas. Pag hindi na po presidente ang Pangulong Marcos, napakarami niya po sasagutin sa Korte Suprema. Puro paglabag po yata sa batas, sa ating konstitusyon ang ginagawa po nila. Ito pong ginawa nila sa PhilHealth na pag ito po ay napatunayan ng Korte Suprema na labag po ang ginawa nilang paglipat sa pera ng PhilHealth papunta sa National Treasury, ay malilintikan po rito ang Pangulong Marcos. Kasi ngayon po, hindi pa po siya pwedeng kasuhan, mga kababayan, dahil may immunity pa po siya. Ang Pangulong ng mabansa ay meron po siya immunity ng 6 na taon, mga kababayan. Pagtapos ng kanyang termino, napakarami pong sasagutin po. Issue, anomalya na sinasabing ugat ng korupsyon yata, mga kababayan. Kaya po, mga kababayan, ang komento ng inyong lingkod, isang damukal. Lalo pa, yung sinasabi ni dating Pangulong Duterte na yung ginawa daw po nila ay puro istapa. Puwera pa yung sasagutin nila sa mga hawak na pruweba o proof. May hawak din po ang Vice President, mga tambay.
Darating po yan, mga kababayan. Pag hindi na po sila at wala na po sila sa kapangyarihan, sunod-sunod po yan, mga kababayan. Napakarami po. Pera po ng taong bayan ang puro issue po nila. Isang damukal po. Bilyon po yata. Baka trillion pa po yata ang kanilang masasagutin dyan, mga kababayan. Nakakalungkot lang po. Dahil nga po, talagang buti. Buti ang Supreme Court sumasagot. Samantalang sa institusyon po ng Kamara at Senado, wala tayong nakikita eh. Wala po tayong nakikita ang pag-iimbestiga na ginagawa po ang institusyon ng Kamara at Senado. Nakatutok lang po sila sa mga ang mga congressman natin, mga senador, nakatutok lang po sa mga Duterte at ngayon po sa mga vlogger. Pero yung malalaking issue po ng kaperahan natin, wala po yata silang pakialam. Mga nananatili po silang bulag, pipi at bingi sa ating kaperahan. Buti pa po ang Supreme Court. Sinasagot po at sana po lumabas po ang tunay na katotohanan, mga kababayan. Hindi po sana ito madiktahan ng palasyo. Huwag po sana magpadikta ang ating Supreme Court, mga kababayan. Huwag po sana. Kasi nakikita na po natin, mukha po yatang nadidiktahan ang institusyon ng Kongreso. Mukha po yata. At ganun din po ang Senado. Di umano, mga kababayan. Maraming salamat po, mga kababayan. Nakakalungkot po. Sa kabila po ng napakaraming issue po ng ating kaperahan na hinahawakan nila, pero ang pamahalaan, ang Pangulong Marcos, ay talagang puspusan po at nananawagan pa na magbayad po tayo ng tamang buwis, mga tambay. Tamang buwis. Ang tanong ni Kamanong, ang mga oligarko po ba? Ang mga kaalyado po ba? Ang mga kaibigan po kaya ng Pangulo, mga oligarko ay nagbabayad kaya ng buwis? Mga kababayan, nagbabayad kaya ng tamang buwis? Sila ay nagbabayad kaya ng tamang buwis? Tanong lang po. Nagtatanong lang po. Di ba, mga kababayan? Kaya po, ang tanong, nararamdaman ba natin ang ating buwis sa bagong Pilipinas? Mga kababayan, nararamdaman nyo po ba? Si Kamanong, mahirap na po magsalita, mga kababayan. Kitang-kita naman po ang mga pruweba. Thank you po, mga kababayan, sa nakakagusto po ng ating tambayan, mga kababayan, sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, subscribe. Maraming salamat po, mga kababayan. Ingatan nawa at konting tiis na lang po. Makakabawi at makakabangon pa ang ating bansa. Konting tiis na lang po. Paalam. Bye-bye. Ingatan nawa.